Okay guys, for today's video, dahil sa meron na akong TikTok Pay Later, meron na akong Last Pay Later, and meron na akong SPay Later, bakit hindi natin i-compare sa tatlong to kung saan ba makakatipid in terms of interest sa pangungutang. And syempre, hindi lang naman yan yung reason kung bakit ka umuutang sa mga platform na yan. Ano-ano ba yung advantage ng bawat isa? So, yan ang pag-usapan natin today. So, samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na videos and playlists na makikita nyo dun sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so unahin na natin si SPay Later. Yan, kasi ito yung lagi kong nagagamit. Actually, na fully pay ko na nga siya December, sabi ko hindi na ako utang pero nabudol ulit ako, umutang ulit ako dahil may 0% sila. Pero, ito lang masasabi ko, 0% nga sila yung interest. However, meron kasing processing fee. And then, yung processing fee, hindi siya fully 0%. Siguro nga, yung interest is 0. Pero, yung processing fee is, parang kita na rin nila yun Okay, so, open natin si Shopee. Tapos, hanap tayo ng item na pwede nating apples to apples comparison na mayroon sa TikTok, sa Lazada, at saka sa Shopee. Itong Tapo camera from TP-Link. Ayan. So, 884 pesos siya. Kapag bibili natin siya, ito yung SPay Later niya. Pag 1 month daw, that's 918.92. 3 months, 329.58, then 6 months. So, siguro piliin natin 3 months muna. Baka kasi hindi available sa ibang platform yung longer payment term. So, settle muna tayo dito sa 3 months. Tanggalin natin yung electronic protection. So, sa 3 months, ito, 329.58 na daw. 329.58 times 3, that's 988.74. I-minus natin yung principal na 884. Bali, 104.74 ang interest niya for 3 months. Divide natin to by 884. Ayan, that's 11.84% sa 3 months. Divided by 3. That's 3.94 or 3.95%. Almost 4%. Kung kukunin natin yung APR nito, i-multiply natin sa 12. Ayan, that's 47.39%. This is for SPay Later. Ngayon, silipin natin kay Lazada. Yung item na tinignan natin sa Shopee ay ito yon. So dito pare sila ng presyo 1,040 pesos. So add to cart natin yan. Add to cart. Tapos punta tayo sa cart. Ayan, 1,040. Try nating i-check out. Tingnan natin kung mayroong mga vouchers din para mapababa natin. So tanggalin natin itong electronic protection. Delivery, meron siyang delivery fee. Yun lang. Baka meron namang iba. Wala din Wala talaga. Okay. Last Pay Later. Select installment amount. Try natin yan. Ito, for 3 months, 395.80. So, nagkaroon ng instant discount na 50 pesos. So, ang total na babayaran ay 1,032.50. Silipin natin yung installment niya. That's 395.80. 395.80 times 3. That's 1,187 minus yung principal dito na nakalagay ay 1,032.50. 1,032.5, 154.9 ang interest. Divide natin to sa 1,032.5. That's 15% sa loob ng 3 months. Divide natin to by 3. That's 5% per month. I-multiply natin by 12. That's 60% per annum. In terms of total na babayaran natin, saan tayo mas makakamura? Kay Shopee ba o kay Lazada? So, dito ang total na babayaran natin ay 395.80 times 3, 1,187.4. Yung sa Shopee naman, 328.58 times 3, 985.74 lang. Definitely, mas mababa kay Shopee. Kasi less than 1,000 na natin babayaran itong item na to versus kay Lazada. Okay, lastly, silipin natin si TikTok Pay Later. So, ito yung item. Dito naman, 960 pesos lang. Select natin yan. Add to cart natin. Check out natin yan. So, 1,040 rin pala. Tapos, meron siyang automatic discount na 80 pesos and then free shipping. Hindi katulad sa, sa Lazada, may shipping fee pa. Okay, so, check natin. Ito, TikTok Pay Later. Ito, may 0.10% off dahil first order. Pero, select natin yung 3 months. Ito. Dito naman, ang sabi dito ay 358.04.
358.04 times 3, that would give us 1,074.12. Tingnan natin kung magkano yung principal amount. Ang principal amount ay 959.04 minus 959.04. Ayan, ang total interest naman nito ay 115.08. I-divide natin yan sa 959.04. Lumalabas na around 4% ang interest kasi it's 11.99 or 12%. So, divide natin yan sa 4. Ayan, 3.99 or 4% nga ang interest. Multiply natin to sa 12, 47.99 or 48%. Kung i-compare natin etong si TikTok Pay Later, 358.04 times 3, yan, 1,074 ang total na babayaran natin kung TikTok Pay Later yan. Kung Last Pay Later naman, it's 1,187.4. At syempre, S-Pay Later naman yan, it's 988.74. So clearly, in our example, makikita natin yung difference ng interest ng bawat Pay Later na platform. Sa Shopee kasi, merong mga vouchers kang magagamit to lower your principal amount. Iba't iba yan. So, hindi lagi na may ganyang promotion. So, ang napapansin ko na lang, mas maraming vouchers na makukuha ka pag gumagamit ka ng Shopee. And nandyan din yung free delivery vouchers. Hindi katulad kay Lazada na kailangan mo pang magbayad ng delivery. So, sa tingin ko lang guys based on the interest rate, mas okay kay S-Pay Later, sunod si TikTok Pay Later, and then huli si Last Pay Later. In terms of principal amount naman, mas okay kay Shopee, sunod kay TikTok, and panghuli kay Lazada. So kayo guys, hindi naman kasi lagi na ganito ang sitwasyon na available sa inyo yung tatlong Pay Later service. Usually dyan, kung ano lang yung meron kayo, dun lang kayo nakakagamit. Pero kung may choice kayo, mapagpipilian kayo between the three, kunyari nagkaroon kayo ng dalawa, meron kayong TikTok Pay Later and S-Pay Later, sa tingin ko mas okay na gamitin yung S-Pay Later versus sa TikTok. Pero kunyari TikTok and Lazada, compare natin yan, sa tingin ko mas okay naman si TikTok Pay Later. Sana nabigyan ko kayo ng clarification in terms of the interest, yung principal, tapos yung mga vouchers na pwede nyong gamitin kapag umu-order kayo dito sa mga e-commerce platform gamit ang Pay Later service ng mga platforms na to. For our question of the day, usually naman, hindi lang naman itong Pay Later service ang nagiging consideration natin na ay, dito na ako order sa Shopee. Usually may preference din na tipong ay, ayokong umorder sa Lazada, hindi ko feel. Parang ganun. Sa tingin nyo ba, for our question of the day, mas magiging matimbang ba yung personal preference nyo kung saan kayo nagsha-shopping, ganyan, versus sa kung saan kayo makakatipid? Mas matimbang ba yun na mas gusto nyo sa Shopee kasi mas okay yung interface, parang ganun? Mas gusto nyo sa TikTok kasi mas may nakikita kayong tao? Yung mga ganun ba? Mas matimbang ba ang personal preference o mas matimbang pa rin kung saan kayo makakatipid? At bakit, syempre? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Yam_TV at Yam_23_TV. Sabi niya, good evening Sir Pat. Shoutout naman po kay William Olanda. Ayan. Shoutout po kay William Olanda at kay Yam TV. Thank you so much po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!